Simula nang ikasal kami ng aking mister, na itago mo na lang sa pangalang Noel, ay sa puder na kami ng aking biyenan na malagi. Bicol kasi ang aking probinsya at nataon na sa Manila ako nagtatrabaho ng aking makilala si Noel. Sa pagtagal ng aming pagsasama ni Noel ay nagkaroon kami ng sariling bahay kung saan ay aking namang nakilala ang aming naging kumpare na itago mo na lang sa pangalang Rodel na ninong ng aming panganay. Walang matinong trabaho si Noel at ang pagpapaaral sa mga anak namin ang isa sa aming naging problema dahil sa gastos. Si Rodel na ninong ng aming panganay ang siyang aking madalas takbuhan. Bukod sa masasabing tulong na ang kanyang iniaabot sa akin ay hindi ako nagdadalawang salita kapag gipit at kailangan ko ng pera. Pero ang lahat ng pagtulong ay may hangganan. At noong minsan na muli akong lumapit kay Noel ay hindi na siya nagpadala through online wallet ng pera. At ang sabi niya sa akin ay kunin ko sa kanyang bahay ang pera kung talagang aking kailangan. Hapon niya ako pinapunta at sinabing kinabukasan na ako uuwi. Hindi man niya sinabi ang tunay na dahilan pero alam ko na kung bakit. At dahil wala akong ibang malalapitan at iyon na rin ang naisip kong paraan para kahit papaano ay makabayad ng utang na loob kay Rodel ay inahanda ko na with matching pagkalbo. "24 years old ako nang aking makilala si Noel, na ngayon ay aking mister at meron kaming 3 supling na 2 lalaki at 1 babae. Tendera ako ng isang palengke nang aking makilala si Noel na noon ay pahinante ng isang delivery truck ng gulay. Itago mo na lang ako sa pangalang Evelyn, 44 years old. Dahil sa dalas nilang mag-deliver sa tindahan kung saan ako nagtatrabaho, ay naging magkakilala kami ni Noel. Tulad ng ilang nagbahagi ng kanilang love story, nang panahon na ito ay hindi pa uso ang magagarang cellphone at 3210 Nokia pa ang aking gamit noong magkaroon kami ni Noel ng komunikasyon. Hindi itsura ang aking naging basihan para mahulog ang aking loob kay Noel. May itsura, oo, at nandun ako, pero ang ugali niya ang naging dahilan para mas lalo akong mapalapit sa kanya. Hindi naman sa pagyayabang, bukod sa may height akong babae, sexy, ay may kagandahan din akong taglaya. Na ayon pa nga sa aking naging amo noong aking makilala si Noel, ay huwag yung tipo ni Noel ang lalaki na aking gustuhin. Bukod sa hindi raw kami bagay, dapat raw mapunta ang aking beauty sa isang lalaki na merong say sa buhay. At hindi sa tulad ni Noel na halos parehas lamang sa akin. Lumalim ang lihim na komunikasyon namin ni Noel to the point na kapag aking day off ay nagkikita kami ni Noel na siyang lalong naging paglalim ng aking naiibang paghanga sa kanya dahil alam ko na malayo ang kanyang pinanggagalingan. Kaya naman noong magsabi sa akin si Noel tungkol sa panliligaw ay pwede ang aking sinabi. At pagkaraan nga ng 1 buwan na matyaga niyang panliligaw sa akin ay naging kami na. Hindi alam ng aking amo na mag-on na kami ni Noel dahil alam ko na hindi nga siya boto kay Noel. At para hindi maapektuhan ang aking trabaho ay sinabi ko kay Noel na hayaan niya munang kami na lang muna ang nakakaalam ng tungkol sa aming dalawa. Ang importante kako ay nagmamahalan kami. Tuwing darating ang aking sahod ay halos wala akong paltos ng pagpapadala sa aking magulang sa Bicol sa aking probinsya. At dahil malayo sa amin, ay tanging si Noel lamang ang aking napagkukwentuhan ng aking mga hinanaing at kalungkutan sa buhay. Noong mag-1 taon ang aming lihim na relasyon, ay niyaya na ako ni Noel na magtanana. Dahil ayon sa kanya, ay gusto na niya akong makasama ng pangmatagalan at makasamang bumuo ng pamilya. At hindi man raw niya ako kaagad mapakasalan, pero meron daw siyang ipon para sa aming pagsisimula bilang live-in.
at doon raw niya ako dadalhin sa kanila. Ang bagay raw na iyon kung sakaling ako'y papayag ay alam na ng kanyang mga magulang. Napag-isip-isip ko rin ang bagay na iyon, ilang taon na ako noon, 25. Ang tanong na lang kung handa ba akong sumama at magtiwala kay Noel, na isang taon halos ko na ring boyfriend. Ang pagiging magjowa namin ni Noel sa loob ng isang taon na iyon ay halos hindi namin na-enjoy ng magkasama. Iyon ay dahil hindi iyon alam ng aking amo at nagkakasama lamang kami tuwing day off na may limitadong oras pa. Kaya parang may konting alanganin pa sa aking isip dahil parang hindi ko pa naman lubos nakilala si Noel. Sa totoo lang ang aking trabaho na iyon, ang siyang aking unang trabaho nang dumating ako ng Manila. At aminadong sa taon na rin ang aking pagtatrabaho, ay naipon na rin ang aking pagod. At masasabi kong pagod na rin talaga ako. At dahil nagpapadala ako sa amin sa probinsya, ay wala akong ipon. Ang lahat ay aking pinag-isipan ng maigi. Nilino ko ang lahat kay Noel na kung sasama ba ako sa kanya, ay nangangako siyang kailanman ay hindi niya ako sasaktan. Through cellphone ay nakausap ko rin ang ina ni Noel na ang bungad pa sa akin ay kailan daw ako darating. At matagal na raw akong naikukwento ni Noel sa kanila. Nakaramdam ako ng gaanang loob nang aking makausap ang isa sa magulang ni Noel. At dahil doon nabuo ang aking pasya na sumama at pumayag na kanyang maging live-in. Noong sumama ako kay Noel, ang aking paalam pa sa aking amo ay uuwi ako ng probinsya. Ewan ko, pero hindi dahil sa ikinahihiya ko si Noel. Ayaw ko lang na baka kung meron siyang masabi sa akin, ay maging isipin ko pa sa aking pag-alis at sa desisyon kong pagsama kay Noel. Halong kaba at saya ang aking naramdaman habang dala ang lahat ng aking gamit patungo kung saan naghihintay sa akin si Noel. Kita ko kung gaano siya kasaya noong kanya akong makita at halos patakbo niya akong sinalubong. Kumpara sa ibang babae na nagdesisyon para maging asawa ng isang lalaki, alam kong medyo mababa ang pumasok sa aking isip, pero pinag-isipan ko yung mabuti lalo't wala pa akong karanasan at buong makukuha ni Noel ang aking pagkababae. At sa bagay na iyon ay buo na ang aking desisyon. Hapon na nang dumating kami sa bahay ni Noel at doon ay medyo nagulat pa ako dahil pinaghanda nila ang aking pagdating with matching small tarpaulin pa na nakasulat ang salitang "Welcome sa family, Eveline." Hindi rin ganun kaganda ang pamumuhay ni Noel at makikita iyon sa klase ng bahay meron sila. Pero maganda ang kanilang lugar bukod sa tila probinsya, tahimik at hindi rin kalayuan sa palengke. Unang gabi namin ni Noel bilang live-in ay hindi kami sa bahay pinatulog ng kanyang ina. Sa isip ko, hiyang-hiya ako nang sabihin ng babae na ngayon ay aking biyanan ang salitang ay siya. Kayong dalawa ay mag-hotel na lamang muna para hindi kayo maistorbo. Di alam nyo na ang kasunod, lanta ka na. Noong gabi ngayon ay buo kong isinorender ang bataan kay Noel. Na yun pala ay pareho lamang kami ng kalagayan. Medyo nakakatawa na may halong thrill dahil sa edad namin ay noon lamang namin iyon na-experience. At bilang first timer, pagdating ng kinabukasan pag-uwi namin, ay tila hindi ko alam kung paano ako haharap at makikitungo sa mga tao sa bahay ni Noel, lalo't halata naman kung ano ang dahilan ng pag-alis namin at hindi namin doon pagtulog. Ang masama noon, noong umuwi kami noong umaga, ay talagang kinamusta pa ako ng biyanan kong babae. At talaga naman, abay alangan namang sabihin kong, very good. Noon ding araw na iyon, dahil hindi ganoon kalakihan ang bahay ng aking biyanan, nag-iisang anak si Noel, ay nagtulong ang aking biyanang lalaki, si Noel at ang ilan sa kanyang mga pinsan para kumuha ng gagamiting poste para sa gagawin na aming bahay.
Ang bagay na iyon ay huli ko na naipaalam sa aking magulang at ang kanilang naging sagot ng aking ipaalam ay, nasa edad ka na at alam mo na ang iyong ginagawa. Dalaw kayo dito sa atin pang may pagkakataon para makilala namin ang iyong asawa. Doon na nagsimulang mabago ang takbo ng aking buhay at lubusang makilala ang lalaki na aking sinamahan. Pagkaraan ng ilang araw, hindi pa man natatapos ang ginagawa naming pansamantagal na bahay, ay nalaman kong meron palang bisyo si Noel na ni minsan ay hindi ko na itanong, lalo't hindi ko naman nakikita sa kanya. Na ang pagsisigarilyo pala ay dala na niya simula pa lamang noong siya ay high school at maging ang alak. Hindi naman siya magulo kapag nakakainom, pero syempre, problema pa rin tapos kung minsan ay makulit pa. Noong bumukod kami, matapos mabuo ang pansamantagal naming bahay, ay nakita ko kung ano ang pinagkaiba ng nakabukod sa hindi, ng sarili sa hindi. Dahil sa simula pa lang ng pagbukod namin, ay marami na akong nakitang kulang sa loob ng aming bahay. Na kahit kapit asukal nga, pag nakita kong paubos na, ay nasasabi kong, bibili na naman . Simula noong sumama ako kay Noel ay iniabot niya sa akin ng pera na sinasabi niyang ipon para sa aming pagsisimula na tila yelong natunaw noong lumipat kami ng bahay. Abay, alam nga namang hindi ako bumili ng gamit. Habang ginagawa pa ang aming pansamantagal na bahay ay tumigil pa ng pagtatrabaho si Noel at ang masaklap, wala na siyang binalikang trabaho. At doon na nagsimula ang kanyang karera bilang isang construction worker. Nagdadalang tao ako noon sa aming panganay at naisip kong nga kung ang lahat ay kay Noel ko iaasa. Hindi naman ako nahirapan sa pagsilang ng aming panganay. Hindi biniyak pero sa klinik pa rin ako nagsilang sa aming panganay. Binyag ng aming panganay nang muli kong makita si Rodel na noong ginagawa ang aming pansamantagal na bahay ay nagpresenta na maging ninong. Ang aking planong magtrabaho ay hindi natuloy dahil nagsunod-sunod ang anak namin, 3 agad na may tagi-isang taon na pagitan. 2 pa lamang ang anak namin ni Noel ay ramdam ko na ang hirap ng buhay. Bukod sa bago pa lamang si Noel sa kanyang pinasukang trabaho, ay mababa pa ang sahod dahil wala siyang skill para tumaas ang sahod. Noong maging 3 ang anak namin, ay doon na ako nakaisip mag-control sa tuwing kakalabit si Noel. Lalo't mukhang wala siyang planong mag-isip kung ano ang aming magiging kinabukasan kung sakaling madagdagan pa ang anak namin. Hindi nga niya ako pisikal na sinasaktan pero mukhang sa problema wala akong ligtas. Kung iyon nga, na wala pang nag-aaral sa mga anak namin, madalas na kaming kapusin. Ano pa kaya kung meron ng nag-aaral sa mga anak namin? Noong makarecover ako ng panganganak sa aming bunso, dahil wala namang pinagkakaabalahan ng aking biyanang babae, sa kanya ko iniiwan ng mga bata at nagbabaka sakali ako ng trabaho sa palengke. Balik sa dating hanap buhay, tendera sa palengke bagong amo, palengke na malapit sa lugar namin. Naging mahirap ang sitwasyon para sa akin, mahirap pagsabayin ang pagiging ina at isang tindera. At tuwing darating ang lingguhang sahod, ay hindi ko rin makita ang diferensya ng may trabaho ako sa wala. Bagamat ganon, ay meron akong isang hindi pinabayaan ang aking sarili. Na alam kong walang ibang mag-iingat at mag-aalaga kundi ako. Simula noong magkaroon kami ng 3 supling ay hindi maiwasan ang kung minsan ay mga ilangan kami finansyala. At kay Rodel na nagpresenta pa, kami madalas lumapit dahil siya ang medyo maluwaga. Wala naman kaming ibang malalapitan dahil madalas kapos din ang aking mga biyanana. Maging ang plano naming pag-uwi ng Bicol ay hindi matuloy-tuloy dahil pamasahe ang lagi naming iniisip. Magkano din kasi.
Bago mag-grade 1 ang aming panganay, ay may 2 taon na ring skilled na mason si Noela. At maswerteng merong engineer ang humahawak sa kanya. Kaya medyo goods na rin at madalas buo niya ang 1 linggo. Grade 2 ang panganay namin noong makasal kami ni Noel sa kasalang barangay. Bilang babae na merong mister at focus sa paghahanap buhay, kung minsan ay aminado akong kapag kumakalabit si Noel, may pagkakataon na parang mabigat din sa pakiramdam at ang kahirapan ay tila nakakawala ng gana. Sa mga misis na manginginom ang mister, ay alam kong alam nyo kung anong problema ang dala sa atin bilang may bahay. At eto na nga, sa pagdaan ng taon at nagsisipaglakihan ng aming 3 anak, ay alam nating lahat na sa palaki rin ang gastusan. Lalo na noong ang lahat ng anak namin ay nagsisipag-aral na. Doon ko naranasan ng tila tuliro at hindi malaman kung saan kukuha ng panggastos. Nakakaiyak. Lalo na pag nagsabay ang gastos sa bahay, bayarin at sa school. Negative pa ang pinagsamang sahod namin ng asawa ko. Dumating sa punto na para bang wala na kaming ibang kilala sa oras ng pangailangan dahil iisang tao lamang ang aming madalas lapitan. Si Rodel na ninong ng aming panganay. Gwapo siya at ang isa sa aking madalas na tanong sa kanya ay bakit hindi pa siya nag-aasawa. Dahil maayos naman ang kanyang hanap buhay at hindi man kalakihan ang bahay pero sarili niya. Kung minsan nga baka lalakwe si paring Rodel ang nasa isip ko. At sa bagay na iyon, mali ako. Dahil ako mismo, napatunayan kong straight siyang lalaki. Tulad na kung gaano katigas at ka-straight ang Ganito yan. Noong elementary pa lamang ang mga anak namin, talagang nangamote kami. Di lalo na noong mag-high school ang panganay namin. At dahil simula pa lamang noong magsipag-aral ang mga anak namin, ay madalas kaming lumapit kay paring Rodel. Obviously, ay ito na rin ang nagiging pagtulong sa amin ni paring Rodel na tubing magsasabi ako at iaabot niya, ay ang lagi ko lang nasasabi, pasensya ka na pare ha, hayaan mo't pag kami nakaluwag-luwag ng kumpare mo makakabawi rin kami. Nasa klase ng estado ng aming pamumuhay ay mukhang malabo pa sa sabaw ng pusita. At siguro na pag-isip-isip na rin ni Rodel na kung makakabayad kami ng utang ay mukhang imposible. At hindi ko siya masisi kung mag-isip siya ng ibang kapalit ng kanyang pagpapahiram sa amin nang walang ibang nakakaalam kundi kaming 2 lamang. Exam iyon ang panganay namin, 4th grading kung hindi ako nagkakamali, at kung hindi siya fully paid ay hindi siya makakakuha ng final exam. Nagsabi ako kay paring Rodel kung meron siyang ekstrang pera, kahit alam kong hindi naman siya nawawala. Pero sa kabila ng aking hindi pagdadalawang salita, kapag lumalapit ako sa kanya, ay hindi niya ipinadala ang pera sa akin at bagkos, ay kunin ko sa kanyang bahay kung talagang aking kailangan. At hapon niya ako pinapupunta at sinabi pang kinabukasan na ang uwi ko. Sa lagay na iyon, ay pumasok na agad sa isip ko kung bakit. Hindi ko alam pero sa kabila ng what if, tama at magiging totoo ang nasa isip ko, bakit pa ako pupunta? Bagamat kailangan talaga namin ng pera, pero sa kabila noon ay parang naging excited ako sa hindi ko malamang dahilan. Nasa halip na kabahan, matakot ay nagawa ko pang maghanda at talagang nagawa ko pang kalbuhin. Naisip ko lang, dahil hindi ko naman talaga ginagawa yun. Ang aking paalam sa aking asawa at biyenan na aking pinaghabilinan sa mga bata ay invited ako sa isang dibo bilang mag-aasikaso sa mga bisita. At dahil hapon gaganapin at may kalayuan, ay doon ako magpapaabot ng umaga. Nagbiyahe ako at nagkita kami ni paring Rodel sa kung saan para maghapunan muna. Hindi kami sa bahay niya nagpunta para daw iwas sa chismis. At dahil dumating raw ako, alam ko na daw yon na dapat sa aming 2 lamang iyon.
Tama ang hinala ko at sabi ko naman, oo sa atin lang at walang ibang makakaalam. Gibaroon si paring Rodel, ikaw na ang mabulaga ng kalbo. Yun na yun. Kinabukasan ay naghiwalay kami ng landas na tila wala lang. Hindi naman nagbago ang ugali at kilos ni paring Rodel. Napunta pa rin siya sa bahay para makipagsaya kay Noel. Yun nga lang, simula noon tuwing kailangan ko ng tulong pinansyal, ay kailangan iisip ako ng palusot. Hindi naman lagi dahil natatakot din akong mabisto kami at masira ang aking pamilya ng dahil lamang sa kagipitan. Ayon, hindi ganun kasimple ang mag-asawa. Lalo ngayon, mabilis ang pagtaas ng bilihin kaysa pagtaas ng sahod. What's more pa, sa tulad namin ng kalagayan sa buhay.